Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ngayong gabi ang huling gabi ng IRGC para pag-decide tungkol sa mangyayari bukas sa final meeting negotiation ng US at Iran sa Islamabad. Meron na lamang sila dalawang opsyon. Ito ang hard way at easy way. Ano ba itong hard way? Well, kapag pinili nila ang hard way, yan ay bumbahin sila ni Trump sa hard way. Sa pinaka-easy way ay pipirma sila. Sabi nga ni Trump, pipirma kayo at kung hindi kayo pipirma, ay talagang mangyayari na yung inaasahan, di ba? Babalik sa Dark Ages ang Iran. Kaya lang ayaw ni Trump na madamay ang mga inosenteng sibilyan na itong kumikiling sa demokrasya, kasi majority ng Iranian people ay ayaw na talaga sa Ayatollah regime na yan. Kaya the easy way and the hard way, wala na silang card, wala na ni isang alas, joker na lang ang natira na card sa kanila. At kung ano-ano na lang, mga fake news talagang nagbabayad ang Iran ng mga trolls para lang gumagawa ng fake news na malakas pa daw sila, kaya nilang magipagdigma, meron pa daw silang maraming missiles, meron pa daw silang million of soldiers. Katunayan ay wala na yata nag-1 milyon ang sundalo nila. Pero kung sama-samahin yung Hezbollah, Houthi at IRGC, pwedeng aabot yun ng 1 milyon. Pero yung sa Iran ngayon hindi na umabot. Daming na natabunan sa mga tunnel na mga sundalo. Buhay, natabunan at hindi na nakakalabas. Well, ito si Hannity, pinakasikat sa Fox News Channel na commentator, ay nagsasabi ng sa tingin ko ay totoo tungkol sa mangyayari, sa kanyang prediksyon sa mangyayari bukas. Ito na ang pinakamalaking araw, pinakamalaking oras, pinaka problematic time sa buhay ng mga opisyalis ng IRGC ang pag-decide. Kasi kung pipirma sila, maraming magagalit na supporters, di ba? At kung hindi naman sila pipirma, mapulbos ang buong Iran. At hindi lang, pati sila mapulbos Kaya mas maganda talaga sana, easy way ang kanilang pipiliin bukas ng umaga, alas 8. At pagka alas 12 ng tanghali ay expire na yung ceasefire at pwede nang mambumba si Trump muli, mga kababayan. Kasi sabi ni Trump, no more Mr. Nice Guy. So kung hindi sila talaga pipirma, this is the last chance sa taga-IRGC para mabuhay sila, di ba? Para manatili silang humihinga. Kasi pulbos talaga mga kababayan. Ilalo na, nandiyan na yung 50,000 Marines na maglinis after bombing, ay papasukin ng Marines yung mga lungga nila. Kaya wala talagang matitiran yan. It's history in the making. Okay, so pakinggan natin si Hannity, Fox News Channel. Do not believe the isolationists. Do not believe radical Democrats. Do not believe the legacy media mob. Tonight, it's a time for choosing in Iran. There are now two clear options for this terrorist regime, the easy way and the hard way. Time is running out, and in truth, they have already lost. They have no cards to play, in spite of them trying to posture. In the end, So the outcome will be the sabi ni same. Hannity, they're trying to posture. Parang nagpapakita pa sila ng gilas Pero wala na talaga, sabi ni Hannity. Wala na, there's nothing left sa kanilang arsenal. Wala na Kaya itong fake news pala na ito, kahit sa Democrats, yung kalaban ng Republicans sa Amerika, si Donald Trump ay Republicans yan. Yung Democrats ay bakit kumikiling sila sa sa Iran? Bakit doon sila pumapanig? Amerikano sila Balikan natin si Barack Obama, Hussein pala yung niyan middle name, di ba? Sabi ni Trump Hussein daw ang middle name ni Obama, ibig sabihin yan ay may descent na natagad yan sa Middle East. Kaya pala nagbigay si Obama ng $300 billion in cash na tulong sa Iran para magagawa ng kanilang nuclear program noon.
Yun ang pagkakamali ni Obama. Tinulungan niya pa ang mga terorista mga kababayan. Kaya bukas ng alas 9, alas 10, malalaman na natin ang partial na result ng negotiation. Sabi ngayon sa mga vlog ay hindi daw nagpadala ng representative ang IRGC. Kasi ang IRGC ngayon ay hawak na ni Ahmad Bahidi. Yun ay general ng IRGC. At hindi na sila nakikinig kina Abbas Araghchi at doon kay Galibaf, kay Mohammed Bagher Galibaf. Hindi na sila nakikinig sa dalawang yon, parliamentary speakers, at yung isa ay government speaker ng Iran din, si Abbas. Foreign minister ng Iran ay si Abbas Araghchi. At yung parliamentary speaker ay yung si Mohammed Bagher Galibaf. Naku, ang dami-daming mga pangalan na hirap-hirap bigkasin, no, mga kababayan. Kaya ito sabi ni Hannity, bilib ako kay Hannity, parang pareho kami ng dial ng frequency kung radyo pa. Mga kababayan, sa Santo Papa, ganun din ang aming paningin. Kaya bilib ako, parang na-tune up kami. Magkapareho. Dito rin sa kanyang sinabi na there are only two choices for Iran. Yun ang easy way, which is pipirma lang, tapos na. Kaya lang yung pipirma, pag uwi niyan doon sa Iran, lagot siya sa mga IRGC, di ba? Kaya nahirapan sila dyan. Yan kasi ang problema sa tinatawag na mosaic strategy, na autonomous in bawat district sa Iran, bawat distrito, bawat probinsya ay kanya-kanya ng gobyerno. Yun ang mahirap kasi ang IRGC meron din silang sarili. Andin ang gobyerno ng Iran, yung kay President Pezeshkian meron din, di ba? Iba ang sinasabi ni Pezeshkian, iba ang sinasabi ng IRGC, iba ang sinasabi ni Abbas Araghchi, iba rin ang sinasabi ni Mohammed Bagher Galibaf. Kaya ito yung mahirap sa ginagawa nila na mosaic strategy. Kasi kanya-kanya ng kanya-kanya ng ng parang leader sa bawat district. Kaya nagkaganon ang desisyon nila, hindi pare-pareho. Okay, balik tayo kay Hannity. No nukes, no terrorism, no threats. No nukes, no terrorism, no threats, and a fully open Strait of Hormuz. Simple and on the surface, but apparently very hard for radical Islamists indoctrinated into a death cult to accept. Now, coming up, we will break all of this down, what's really happening in the Middle East, with terms so simple, even Democrats and the legacy media mob should be able to follow and understand. But we do begin in Pakistan tonight, where a delegation of Americans will offer Iran one last chance to avoid a total annihilation and total war before the ceasefire, in fact, is scheduled to expire this week. And the stakes, they are very clear. On Truth Social, President Trump issued this warning, quote, "We are offering a very fair, reasonable deal, and I hope they take it, because if they don't, the U.S. is going to knock out every single power plant, every single bridge in Iran. No more Mr. Nice Guy. They'll come down fast, they'll come down easy, and if they don't take the deal, it will be my honor to do what has to be done." No Mr. Nice Guy na. No more Mr. Nice Guy. Kasi nice guy ang dating ni Trump ngayon Kasi ayaw niya bumbahin kaagad. Si Putin hindi ganun, di ba, sa Ukraine. Walang pasintabi si Putin, bumba ng bumba Si Trump, sasabihin niya na bumba ko bukas. Para at least naman ay makahanda ang para fair fight, di ba? Makahanda ang kalaban. Ganun yung magandang magandang pag-atake. Yung bibigyan mo muna ng babala ang kalaban para naman siya makahanda, di ba? Parang basketball ba na alam nila na patakbo na kayo papunta sa kanilang court, kaya on defensive kayo. Parang ganun kung katulad kay Putin na patraidor, sinabi lang na mag-exercises kami dyan, mag-training kami dyan, yun pala atake na sa Ukraine, di ba? Kaya nagulat ang Ukraine, hindi nakapaghanda. Si Trump ay iba
Sasabihin niya kung kailan siya atake, di ba? Sasabihin niya na meron na lang kayong isang araw. Ibig sabihin niyan sa pangalawang araw ay atake na siya. Ngayon, napakadali ng choices kasi. The easy way, pipirma. The hard way is, huwag kang pumirma at bakbaka na. Bakbaka na. At alam naman natin, wala na talagang card. Kung sugal pa yan, ubos na ang alas ng Iran. Ubos na. At ang Amerika, mayroon pang 4 na alas. Kumpleto ang baraha. Diba? Sa Iran ay joker na lang. Yung 2 joker na nasa cover, diba? Wala na. Kaya bukas, uusok na naman bukas ang mga balita na magbabaga. Umpisa alas 8, alas 9, alas 10 ng umaga ay uusok ang mga balita dahil bukas na mag-expire ang ceasefire. At hindi lang yan, bukas din magharap-harap itong negotiator ng Iran, kung sino man yan, at negotiator ng Amerika, which is the Vice President J.D. Vance mismo. Ang kanina sumakay sa eroplano papuntang Pakistan na yon, Islamabad, mga kababayan. Kaya para sa akin sa Iran sana, easy way ang pipiliin nila. Walang malagas na buhay, di ba? Meron silang immunity, hindi makulong yung mga sundalo, tabla lang, at hindi madudurog yung kanilang infrastructure. Ngayon kung purbusin niya ni Trump, sabi ni Trump, 20 years bago may balik yan lahat. 20 years. Eh kung envision na, pwedeng kunin ni Trump lahat ng langis dyan eh. Ilipat sa Amerika, di ba? Kaya, talo talaga ang Iran dyan. Napakataas kasi ng mga pride ng mga taong ito, napakataas ng ego, ng garbo, ng pride. Kaya ito yung nangyayari na kahit na nagdikta na yung kanilang konsensya na susurinder na tayo, pero ayaw talaga nila dahil napakataas ng pride. Ano kayang klaseng mga tao to, no? Sobrang taas ng pride eh. Ayaw nilang sabihin na sumurinder sila. Grabe. Alright, tapusin natin tong balita, courtesy ng Fox News, Hannity Show. President Trump wants Iran's regime to see that the writing is on the wall. President Trump wants Iran's regime to see that the writing is on the wall. He does want a peaceful resolution. In fact, he's even willing to meet directly with Iranian officials if they can get a deal done. If you're wondering why has the president been hesitant to do this up to this point? It's probably could be over in 15 minutes. Simply listen to the things the president is saying. Don't listen to the lying legacy media mob, radical Democrats, isolationists. They all want President Trump to fail so they can say, see, we were right, sort of. Meanwhile, he said it many times before Midnight Hammer. He said it many times before Epic Fury. Tama. This president really does want a peace deal. The president also cares about the Iranian people. We're talking about 90+ million people. They will be impacted severely by the remaining radical regime's leaders. In fact, he cares far more about the Iranian people than Iran's own leaders do. So he doesn't want to send the entire country back to the Stone Age if it can be avoided. Here's the thing. If the death cult at the IRGC refuses, and they don't want to hand over the nuclear material, dust as the president calls it, they don't want to open the Strait of Hormuz, it will be over for them. So last Tomorrow chance is likely their day last for chance of survival. Bukas, sabi ni Hannity. So bukas yan ng alas 8 sa Eastern Time. Kaya kahit ako, kung ilagay ko sa sarili ko na ako yung IRGC official na makipag-negotiate, para sa akin, pipirma na ako para hindi madurog ang buong Iran, di ba? Para hindi ma-embargo yung fuel, yung deposit ng mga langis doon sa Kharg Island ng Amerika. Kukunin yan eh. Sigurado ako, diyan babawi si Trump sa gasto sa gera eh. Diyan sa, na yan, maibenta kasi yan eh, di ba? Ang mahal-mahal ng, ngayon, ng langis. Kaya nga, nag-umpisa nang magbenta ang Amerika eh, yung langis doon sa Venezuela, Amerika na ang namamahala niyan. Nagbibenta na, kahit nga China bumili na doon eh. Ewan ko lang sa Pilipinas kung saan tayo bumili, kung Venezuela ba? O nagbabayad tayo sa IRGC?
para makadaan yung tanker. Bakit hindi magawa, di ba? Bakit hindi magawang bibili sa Venezuela? Sabi naman ni Trump na pwede tayong bibili doon at maraming langis ang Amerika. At premium na mga langis yan malinis ang meron sa Amerika. Alright, maraming salamat sa Hannity Show, Fox News Channel. Isang mapagkatiwalaan na channel sa Amerika, the Fox News. Paborito din ni Trump to na channel kasi ang sinasabi ay tugmang-tugma. Napakarami kasing fake news ngayon lalo na yung mga Indian channel. Halos lahat doon ay fake news at pabor sa Iran at gusto nilang ibagsak o itong wasakin ang imahe ng Amerika, imahe ni Trump na malakas ang Amerika. Gusto nilang sabihin na ang Iran ay kapantay ng lakas ng Amerika, which is hindi mangyari yun, mga kababayan. Alright, pag-comment na lang sa ating comment section. 12 hours na lang, isang tulog na lang, decision making bukas, easy way and the hard way lamang pagpipilian ng mga delegado ng IRGC. Sana ay easy way ang kanilang pipiliin para naman walang mga casualties or collateral damage sa Iran, lalo na yung mga 90 million lang pala ang civilian sa Iran Ibig sabihin mas marami pa pala tayo sa Pilipinas na populasyon kasi tayo ngayon nasa 120 million na tayo yata, di ba? Kasi 115 last year, baka ngayon 120 million na. Ang bilis-bilis magpadami ng mga Pilipino, no? Parang mga ano lang, mga rabbit, mga kababayan. Okay, pag-comment. Ano kaya ang mangyayari bukas? Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Easy way o hard way ba ang pipiliin ng Iran? Kapag hard way, bakbakan yan. Kapag easy way, wala ni isa mang putok. Tapos ang problema. Very easy way. Ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel at sa aking avid followers. Maraming salamat at ingat ang lahat.